Keto cookies, no added sugar po and diabetic friendly. Kaway-kaway sa mga mahilig sa cookies, pa-comment naman dyan. 1 and 1/2 cup po ng almond flour, 2 tablespoon po ng coconut flour, then add tayo ng 1 teaspoon po ng baking powder, 1/4 teaspoon ng salt. Mix lang po natin maigi lahat ng dry ingredients natin. Tabi muna natin. Melted butter po 1/2 cup, 2 tablespoon po ng cream cheese, monk fruit erythritol para po sa ating sweetener. Importante po ito po yung ating sweetener po, much better ay monk fruit erythritol po. And syempre po, meron yan sa ating grindahan. Then, mimix lang po natin ng hand mixer mga 2 to 3 minutes hanggang mag-light na po yung ating butter. So, importante po yung process na ito po, huwag madiliin. Importante po na mag-light. Katulad po nito, magla-light po yan yung ating butter. Mga 2 to 3 minutes. Yan yung isa sa importanteng procedure. Yan, nakukulangan pa po ako kaya dagdagan pa natin. At kung umabot ka po sa part na ito, pa-comment naman po kung tiga saan po kayo. At na-heart ko naman. So, 1 whole egg at 1 egg yolk. 1 whole egg and 1 egg yolk, i-add po natin ng dahan-dahan. Then, pagka na-mix na po natin, add tayo ng vanilla, 1 teaspoon. Yan. After po nito, i-add na po natin yung ating dry ingredients na tinabi po natin kanina. Sa part po na ito, kailangan naka-preheat na rin po yung ating oven na 170 Celsius. Mga around 15 minutes po. Then, mix lang po natin maigi itong dalawang ito po. Yung dry at yung ating butter. Then, after po nito, mix lang natin. Add po tayo ng chocolate niblets. Dapat sugar-free. Ito po ay from Glindahan din. At cacao nibs. Pero kung may chocolate niblets na po kayo, dagdagan nyo na lang po. Mixed nuts. Meron ako natirang mixed nuts po natin. Ilagay na natin lahat. Para masarap. Siyempre, di ba po? At sulit yung ating yan. Pero, ipipridge po natin ng 30 to 50 minutes. At ibebake po natin na 170 Celsius in 12 to 15 minutes po. It depends po sa oven natin. Yan. Then, ito na po ang napakasarap na keto cookies. Enjoy!